Siguro mga 3/4 along the way. Bilang sinabihan po kami ng mga tour guide. O dito daw po sa portion na to, huwag po kayong titingin sa kanan. Kasi pababa. Huwag kayo titingin sa kanan kasi bakit. Kasi dito na yung bakit. Pero kung dito mundo, na pwede mo kawakan. Sabi nga po nila, ang pagdalakad na po, ilalagay nyo ako yung weight ng katawan ninyo sa kalwa. At umawag na po kayo sa mundo. Dahil pagka nilagay nyo sa kanan, nalagay kayo. E may mga branches, may mga damo-damo. Akala nyo po, mababaw lang. So, okay lang po ba? Sabi ko, yung mababaw lang po. E mayroon po isang portion na talagang walang branches. Pakikipag talagang ibabagsakan mo. Siguro ibabagsakan mo. Wala sa pinakataas ni Mama Mary, ang nasunto. Yun ang babagsakan mo. And considering the traffic rules kung babag na dadaanan mo, for sure, kung hindi man po kayo patay, kulay na kayo. Yun po. Nasugdato ng katawan. Alam mo, sabi ko nga po sa mga kasamahan ko, that might be itself was already an adventure. Pero kung sinabi pa sa portion na yan, na bangin babagsakan, yung po yung lalo nagpatakot po sa akin habang nag-trekking po kami, pababa na po ng offer. Pero alam niyo po, pagdating po natin po sa Umosong Falls, grabe po, it was a sight to behold. Napakaganda po ng falls. It's a pure work of art. Talaga po, pag nato kayo masasabi ninyo, Diyos lang ang makakagawa nito. At kung April 1, I did not finish the race. April 2, I did not only finish the race, I even took a hit sa waterfall in Umosong Falls. Dalawang tao lang kami, pagdating guilty, na nag-take ng hit po dun sa Umosong Falls. At napakasarap po ng feeling. Lahat po nung 1.5 hours na paglalakad po natin mula sa highest point. Lahat po ng mga dangers along the way that we encountered. Nawala po lahat. But it was a temporary relief. Temporal na pagkakiyan. Bakit po? Kasi inisip natin, ating may pagkakiyan. Alam niyo, kung nandun kayo, hindi na po iisip niyo bakit kayo. But we have our respective families to go back to. I have my wife, I have my 2 kids, napapayaan na. Pero alam niyo po, if it took me 1.5 hours to go down to Umosong Falls, siguro sabi ko sa inyo, it literally took me 2 hours going up from Umosong Falls up to the highest point. In fact, not only once, not twice, not thrice, not 4 times, but a lot of times, during my trek upwards, gusto ko na kong bumibag. I was telling man, may ako ang dalang bag na napakalaki, na hindi ko dalang sa baba, pero sa akin, hindi ko dalang sa akin, yung pagkaibigan ko. And not only that, meron akong hinihilang kasama ng babae, na napakataba rin ko. E kaya na po, hindi lang siya, and I'm the only one na capable na alalayan na dahil malaki din ako. Kahit na rin alalayan siya. So just imagine, I was already carrying the weight of the bag. The pool of the bag, ang dapat pool ng bag, mga tubig na ganito kalalaki. Mga 2 liter na tubig, kasi nga po, kailangan namin sa trekking. Tapos, ilan na kaya, yung isang kapag-pisina ko, nasabi na po malaki, maraming babago. So, yun nga po, kaya sa kanina, there were a lot of times when we wanted to quit. Pag sinasabi ko, malalim po ba, yung mga nakakarap ko, malapit na tayo po, ayan na. Pero ngayon, wala pa kayong makita. And finally, when I saw it, pinanggalingan po natin, alam nyo, di ba, nagalit isipin natin, dahil tayo lalakas. Nagkaroon pa tayo powers to go on, to move on. Pero alam nyo, the more na lumalapit sa akin kung yung pinanggalingan natin, the more that I'm feeling the weight of the bag that I'm carrying, the weight of my iron face, so magpapagod. Pero sabi ko nga po, kung yung pababa na nagawa ko, how much more? Alam ko, kung hindi ako makakyat, pero nandun po yung beauty
nandun po yung feeling of triumph kung magagawa po tayo. Yun po ang alam ko naramdaman ni Kristo. Kung finally, magawa po niya kung ano po yung pinakagawa sa kanya ng ating Panginoon. Ang ating po. As I mentioned earlier, Lord Jesus Christ was stripped of his godness. He became a full-fledged man for simply one reason, and that is to redeem us from all our sins. Something na hindi na po niya dapat ginawa. Kung po siya, pwede ginawa ni ating o kamay, spotless si Virgin meaning wala sa kasalanan. Pwede sinabi niya ni Mama Mary, hindi ka magiging ina ng Kristo. Sa kanil, ikaw na lang ang tumubol sa mga kasalanan ng mga kapwa-tao. Pwede niya naman ginawa ni Panginoon Diyos, di ba? Pero hindi. Para talagang masabi natin that the Lord and the humans as we are, will be one. Ginawa niya sa talaga si Kristo. Ang Diyos na si Kristo, ginawa ng tao. Para maramdaman din niya kung ano ang nararamdaman ng bawat isa. Sakit. Pagaya po sabi niya ni Kristo, napanood ko po yung The Passion of Christ. Kung siya po nagagalitan sa mga pinto yun, habang naglalakad po si Kristo ako ng Golgotha. Ako po, personally, ang nakaramdaman ko po, galing at pagkabulit. Galing sa mga Romano at pagkabulit na kung simpleng tao si Kristo, hindi siya abutin ng Golgotha, alaw daw yung patay ka siya. Pero hindi lang siya inabot ng Golgotha. Ilang oras din siya nakapalimuay sa krus. Hirap na hirap. Halos ubus na siguro ay tubo niya, sabi niya yung Brother Andy. Halos ubus na yung tubo niya, ubus na yung pawis niya. Kaya nga niya sinabi, I am thirsty. Ako, hinisip ko kung ako yun. Kaya baka siguro makakita ng pilogen kung parang pagpubuhan mo sa krus. Na napakabigat. Para patay na ako. Habang ako, yung habang naglalakad ako, inakambalot ako doon yung mga talagang mayroon po kasi parang ganyan sa katawan na mga kambalot ng mga Romano, yung mga historia. And kanina ko alam na-realize that can be a very good starting point to prove that we really need and the Lordship of Jesus Christ. Napakaganda po starting point. Talagang napakaganda po sa pagkakagawa ko ng pelikula ni Jesus. We capture the very essence of the passion of the Christ. At sana po, bilang pagkawakas ko, huwag po sana mawala sa atin. Mawalang tayo sa atin ang ginawang pagpapakantakin at pagpapakahirap ni Jesus Cristo upang matubos lamang tayo sa atin. Magandang hapon.